Magandang araw sa iyo. Para sa pag-uusap natin ngayon, may hawak tayong mga dokumento na, alam mo, nag-aalok ng isang napaka-espesipikong interpretasyon sa aklat ng pahayag. Oo, at kapansin-pansin na may ugat ito sa Korean theological scholarship, kaya may mga terms tayong babangkiting mamaya in Korean. Tama. So ang misyon natin, i-unpack, himayin itong puzzle na binuo nila. Sasagutin natin, ano ba talaga yung pangalang nakasulat sa noo ng 144,000? At sino itong tinatawag na mga unang bunga o first fruits? At yung pinakamalaking tanong, bakit ito mahalaga sa isang cosmic na antas ayon sa pananaw na ito? Tama. Ang papasungkin natin ay isang detalyadong theological na argumento. Isang paraan ng pagbasa na kumukonekta sa mga pangalan, numero at mga simbolo ng pag-aani para makabuo ng isang malaking larawan. Hindi lang basta listahan, no? Hindi. Ito ay pagtatangka ng ipaliwanag yung bakit sa likod ng lahat. Susundan natin yung lohika nila. Okay, let's unpack this. Simulan natin sa pundasyon, pahayag 14.1. Yung 144,000 nakasama ng kordero at nakasulat daw sa noo nila ang pangalan ng kordero at ng kanyang ama. Unang tanong agad, dalawang magkaibang pangalan ba yan? O isa lang? Kasi kung isa lang, paano nangyari yun? Napakagandang tanong yan. Kasi dyan mismo nagsisimula yung argumento ng source. Ang paliwanag kasi, sa Biblia, ang pangalan ay hindi lang basta pantawag. Hindi lang label. Eksakto. Ito ay kumakatawan sa karakter, sa otoridad, sa presensya mismo. Dahil hindi natin direktang makikita ang Diyos, yung pangalan niya, yung paraan para makilala siya. So, yung pangalan parang isang interface, no, sa pagitan ng Diyos at natin. Pero paano nito sinasagot kung isa o dalawa yung pangalan? Ito napapasok yung konsepto ng pagmamana. Sabi ng source, minana ng anak yung pangalan ng ama. At dahil si Jesus, ang kordero, ang tagapagmana ng lahat, At luluhod ang lahat sa pangalan niya. tama, ayon sa Filicos 2. Ang lohikal na konklusyon ng source ay ang pangalang Jesus ang itinalaga ng Diyos na kakatawan sa kanyang kapangyarihan sa buong sangnigaha. Okay, so para maging malinaw, ang argumento nila ay hindi dalawang pangalan, isa lang, Jesus, na kumakatawan na sa kanilang dalawa dahil sa pagmamana. Medyo malalim yan. Tumpak. At para mas patibayin pa, ipinaliwanag pa nila yung pinagmulan ng mga pangalan. Yung pangalan ng Diyos sa lumang tipan, Jehovah, sa Korea, Yehovah o Yehoah. Ano ang kahulugan niyan? Ang kahulugan niya ay, I will be what I will be. Isang pangako ng kanyang pag-iral at katapatan. Isang pangalan na nakatuon sa kanyang esensya. Oo. Ngayon, ikonekta mo yan sa pangalang Jesus sa Korean, Yesu o Yesu, na ang ibig sabihin ay si Jehovah ay kaligtasan. Ah, okay, nakikita ko na. So kung pagsasamahin mo yung dalawang ideya, ang mabubuo mo ay I will be what I will be is salvation. Wow, grabe. So hindi lang pala minanat. Yung mismong pangalan na Jesus ay katuparan ng kahulugan ng pangalan ng Ama. May direktang linya mula sa pangako sa katuparan. Ganun na nga. Ayon sa source, pinapakita nito yung pagkakaisa ng layunin nila. Kaya kapag isinulat ang pangalang Jesus sa noo, dala na rin ito ang pangalan at layunin ng Ama. Okay, malinaw yan. Ngayon, yung pangalan na yan, inilalagay sa noo. Ginamit mo kanina yung salitang tatak. Sa pahayag 7, binanggit yung pagtatatak. Iisang bagay lang ba to? Iminumungkahi ng source na halos tiyak na isa lang ang tinutukoy dito, yung tatak. Yun na yung pangalan. Ang pagiging tinatakan ay pagkakaroon ng pangalang Jesus sa noo mo. Tanda ng pag-aari. Oo, pero hetong mahalagang punto. Hindi lang ito eksklusibo para sa 144,000. Ah, oo. Kasi sa dulo ng pahayag, sa Kabanatang 22, sinabi na lahat ng lingkod sa Bagong Jerusalem ay magkakaroon din ng pangalan niya sa noo. So, pangkalahatan pala to? Eksakto. Isang marka ng pagkakakilanlan para sa lahat ng kabilang sa pamilya ng Diyos. At dito pa lalong lumalawak yung ideya kasi hindi lang ito tungkol sa kung kanino ka kabilang. Kundi, Tungkol din sa ginawa mo.
Dito na pumapasok yung konsepto ng mga nagtagumpay. Ito na yung medyo nagiging komplikado pero interesante, no? Kasi sa pahayag to, may binanggit na bagong pangalan sa isang puting bato para sa sino mang magtatagumpay. Tapos sa pahayag 3, meron pa. Oo, pangalan ng Diyos, ng bagong Jerusalem at bagong pangalan ni Jesus. Teka, paano to? Nagpapatong-patong na ba yung mga pangalan sa noo nila? Magandang tanong yan, hindi naman siguro parang listahan ng grocery. Ang paliwanag ng source parang ganito. Isipin mo na parang sa militar. Okay, sige. Yung pangalang Jesus sa noo mo, yan ang uniform mo. Malinaw na nagpapakita kung kaninong hukbo ka kabilang. Ito yung public identity mo. Okay, so yung tatak ay ang standard issue uniform nakuha ko. Pero yung bagong pangalan, sa puting bato, yan ang medalya mo for valor. Yan ang personal na pagkilala sa katapatan mo. Hindi lahat ng sundalo may medalya, di ba? Ah, okay. Ang galing ng analogy. So yung pangalan sa noo ay deklarasyon ng pag-aari habang yung bago ay pagkilala sa tagumpay. Magkaugnay pero magkaiba. Tama. Ngayon, itong mga nagtagumpay na ito, itong mga may tatak, binibigyan sila ng source ng isang napakahalagang titulo, ang mga unang bunga. O sa Korean, chotyolme. Chotyolme. Ito yung isa sa pinaka-core na konsepto nila. Oo, pero malinaw din na maraming debate kung sino ba talaga sila, di ba? Oo, at inilatag mismo ng source yung 5 pangunahing pananaw bago nila ipaliwanag yung sa kanila. Sige, daanan natin. Halimbawa, bakit may pananaw na ang 144,000 lang ang unang bunga? Ano yung lohika doon na tinatanggihan ng source? Kasi dahil sa pagiging espesyal ng numerong 144,000, isang natatanging grupo, so para sa ilan, sila lang ang kwalifikado. Yung iba naman, sinasabi na ito yung mga saksing hindi mamamatay. O yung 2 saksi lang? Oo. O kaya naman ay isang panlang ng mga martir. 5 teorya. Pero malinaw na may pinapanigan ng source natin. At yun yung unang pananaw na lahat ng martir na saksi mula sa simula hanggang wakas ay unang bunga. Bakit siya ganun ka-insistent na dapat lahat kasama? Dito na papasok yung pangunahing argumento niya. Itinutumbas niya kasi ang titulong unang bunga sa iba pang napakahalagang titulo. Gaya ng? Panganay o jangja, tagapagmana o sangsokja, at maharlikang saserdote. Ang punto niya, ang pagiging tagapagmana ay isang buong katayuan. Hindi ka pwedeng maging bahagi lang ng mga panganay. Alinman sa ikaw ay panganay o hindi. So ang lohika niya ay kung ang unang bunga ay katumbas ng tagapagmana, hindi mo pwedeng hatiin yung grupo. Dapat lahat sila kasama. So paano niya inilalagay yung 144,000 dito? Ito yung mahalagang pagkakaiba na ginawa niya. Sabi ng source, ang 144,000 ay hindi ang kabuuang unang bunga, kundi sila ang huling bahagi ng mga unang bunga. Ang mga huling unang bunga. Oo, sila yung nagtatapos sa mahabang proseso ng pag-aani. At yung ideya ng huling bahagi ay perfect transition para pag-usapan yung framework na ginamit sa source para ipaliwanag yung timing ng lahat, yung 3 piyesta ng mga Hudyo. Tama. Ginamit nila yung agricultural cycle ng Israel bilang template. Una, ang pista ng mga unang bunga o Choshilljol. Choshilljol. Pag-ani ng barley. Sibada, oo. At ito raw ay malinaw na tumutukoy kay Jesus. Siya ang pinakaunang bunga na bumangon mula sa mga patay. Siya yung prototype, no? Na nagpapatunay na posible ang pag-aani. Ano ang sumunod? Pangalawa, at ito yung pinakamahabang panahon, ay ang Pentekoste o Pista ng mga Sanlinggo o Sunjol o Sunjol. Pag-aani naman ng trigo. Trigo, tama. Ito raw ay sumisimbolo sa bugong panahon ng Iglesia, mula sa mga alagad hanggang ngayon. Lahat ng mga banal at martir sa panahong ito ay bahagi ng pag-aani ng trigo. So ayon sa interpretasyong ito, nasa loob tayo ng mahabang Pentecost harvest ngayon. Isang buong season, hindi lang isang araw. Eksakto. At yung pangatlo ay ang pista ng mga tolda o chomakjol. Chomakjol. Ito na yung huling pagtitipon. Lahat ng naani, dinadala na sa kamalig. Na sumisimbolo sa 1,000 taong kaharian. Oo.
Ngayon, saan papasok ang 144,000? Sila ay aanihin sa pinakadulo ng panahon ng Pentecost, bago magsimula yung pista ng mga tolda. Sila yung huling ani ng trigo. Malinaw na malinaw ang pagkakasunod-sunod. Si Jesus, barley, tapos yung mahabang pag-aani ng mga martir, trigo, at sa dulo bago matapos yung huling batch ng trigo na 144,000. Wasto. At idiniin talaga ng may akda, ang pagiging unang bunga ay hindi limitado sa isang panahon. Lahat ng martir na saksi ay kasama at magiging bahagi ng unang pagkabuhay na maguli, o ilchegbuhal, ilchegwal, walang naiiwan. Okay, so natukoy na natin kung sino sila, ano ang marka nila, kailan sila aanihin, pero yung pinakamalaking tanong, bakit? Ano ang silbi nila? Bakit napakahalaga nito? At ito na nga yung puso ng lahat ng nakasulat dito. Ang pag-iral, katapatan at pagkabuhay na mag-uli ng mga unang bunga ay may isang napakalaking layuning kosmiko. At ano yun? Ang patunayan sa buong sansinukob na ang mga utos ng Diyos ay kayang sundin. Teka, huminto muna tayo dyan kasi kailangan itong lumubog. Ang sinasabi mo, base sa mga dokumentong ito, ang buong punto ng katapatan hanggang kamatayan ay para sila magsilbing Exhibit A sa isang cosmic courtroom. Ganun na na. Para patunayan na tama ang Diyos at sinungaling si Satanas sa harap ng buong universo. Eksakto. Ganun mismo ang argumento. Ang pundasyon kasi ng rebelyon ni Satanas ay isang legal na akusasyon. Ang paratang niya, ang mga utos mo ay imposibleng sundin. Sa makatuwid, hindi ka makatarungan. At ang mga buhay at pagkabuhay na mag-uli ng mga unang bunga, ang sukdulang sagot dyan, silang buhay na ebidensya. Tumpak, ang katapatan nila hanggang kamatayan ay ang direktang patunay na sumasalungat sa kasinungalingan ni Satanas. Yung pagkabuhay nilang mag-uli, yan na ang hindi matutulang patunay na ang kautusan ng Diyos ay totoo at posibleng ang sundin. Kaya pala, napakahalaga na lahat sila ay kasama. Kasi kailangan ng sapat na saksi para patunayan ang isang kaso, no? Napakalaki ng implikasyon nito ayon sa teksto. Ang patunay na ito ang nagiging mitsa para sa sunod-sunod na kaganapan. Una, inilalantad nito ang kasinungalingan ni Satanas. Pinatanggalan siya ng legal na basihan. Oo. Pangalawa, inaalis nito ang lahat ng pagdududa sa karakter ng Diyos. Pinapakita na siya ay parehong mapagmahal at makatarungan. Pangatlo, ito ang kaganapan ng malayang kalooban ng mga nilalang. At may kasunod pa, di ba? Hindi dyan nagtatapos. Meron pa. Ayon sa source, ito ang hudyat para magsimula ang tinatawag na dakilang pagtubos o desok joy. At sa huli, hahantong ito sa pagpuksa sa kasalanan. At pagkatapos noon? Pagkatapos, ang mga unang bunga na ito, itong mga martir na saksi, sila ang maghahari kasama ni Kristo sa 1,000 taong kaharian. Kasi sila ang nagpatunayan ng katuwiran ng pamamahala ng Diyos. Grabe. Mula sa isang pangalan sa noo, napunta tayo sa isang cosmic legal battle. Kaya, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Ang isang takeaway dito ay ito. Ang katapatan ay may epekto sa buong universo. Ang buong balangkas na ito ay binuo para sagutin ang isang fundamental na hamon. Makatarungan ba ang Diyos? At posible bang sundin ang kanyang mga utos? Ang pinagsama-samang patutuo ng mga unang bunga, ang nagsisilbing malakas at hindi mapapubulaanan na oo bilang sagot. Sila ang ebidensya ng Diyos sa kanyang kaso. Tama. At ito ang isang huling kaisipan na iiwan namin sa'yo. Binanggit natin kanina yung bagong pangalan na nakasulat sa isang puting bato na tanging ang tatanggap lang ang nakakaalam. Kung ang tatak na Jesus sa noo ay isang pampublikong deklarasyon, isang uniform para makita ng lahat, ano naman kaya ang personal at intimong kahalagahan ng isang pangalan, isang medalya, na ikaw at ang Diyos lamang ang makakaalam magpakailanman?